Ang isang hiblangang buhok ay tila walang kwentang bagay. Ngunit sapat na ito para burahin ang 15 taon ang aming pagsasama. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang pirmahan ko ang mga papeles ng aming annulment. Sa labas ng munisipyo ay nakita ko ang napakalaking ngiti sa mukha ng dati kong asawang si Marco. Isang ngiting nakakakilabot. Wala siyang kamalay-malay sa impyernong naghihintay sa kanya. Tingin niya sa akin ay isang walang kwentang may bahay. Isang babaeng walang pera at walang mararating. Ngunit ngayong gabi ang taong pinakamaliit niya ay yayanig sa buong pagkatao niya. Sawang-sawa na ako sa isang walang kwenta at nakakabagot na babaeng tulad mo. Kahit isang kusing ay wala kang makukuha sa akin. Wala akong ibibigay na sustento. Dahil sa buong pagsasama natin ako ang bumuhay sa'yo, kaya magpasalamat ka na lang at lumayas ka na sa paningin ko. Nakasandal si Marco sa sofa nga aming bahay habang dinudura ang mga salitang iyon sa aking mukha. Sa tabi niya ay nakakapit ang isang babaeng mas batang 10 taon sa akin. Tiningnan ng babae ang suot kong murang jacket mula ulo hanggang paa. Tumawa siya ng nakakainsulto. Mrs. Ginawa mo naman ang best mo hanggang ngayon, kaya wag ka na mag-alala, ako na ang bahala kay Marco mula ngayon. Ay, teka may pupuntahan ka ba? Sa hitsura mong yan mukhang hindi ka man lang makakaupangang sarili mong kwarto. Nakakaawa ka naman. Umingay sa buong sala ang boses ngang babaeng nakukunwaring naawa. Tiningnan ko lang sila nang walang sinasabing kahit ano. Akala ni Marco ay tuluyan na akong nakpaalipin sa kanya. Naniwala ako noon na mas lalalim ang samahan ng mag-asawa sa paglipas ng panahon. Pero isa pala itong malaking kahibangan. Ang akala ko na maintindihan niya rin ako kung magtitiis pa ako ngang isang araw ay naging dahilan lang para ibaba ko ang sarili kong halaga. Minsan ang pananahimik mo dahil sa pag-intindi sa ibang tao ay nagiging paborito nilang pagkain para lalo silang maging mayabang. Tahimik akong umalis sa bahay na iyon dala ang isang maliit na bag ng madamit ko. Nawala ako sa paningin nila na parang isang talunan. At ngayon 3 araw matapos ang aming pahihiwalay. Nasa isang napakamarangyang presidential suite, ako sa isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City. Maingat kong inaayos ang aking makeup. Sa halip na murang lotion ay nag-spray akong isang pabangong ginawa pa sa ibang bansa at ilan lamang ang mayroon sa buong mundo. Ang suot kong bestidang seda ay hindi kailanman mabibili ni Marco kahit pa ibigay niya ang buong sahot niya habang buhay. Sa harap ngang salamin ay wala na ang anino ng isang mahinang may bahay. Handa ka na ba? Isang malalim at kalmadong boses ang umalingaw-ngaw mula sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko ang isang magino at kagalang-galang na matandang lalaki na nakasuot ng pasadiyang suwet. Siya ang tanyak na negosyanteng sinasabing nagpapatakbo nga ekonomiya na Pilipinas mula sa likod na mga eksena. Ang tagapangulo na napakalaking Imperial Group of Companies. Siya ang aking ama na inilihim ko sa lahat sa loob ng 15 taon. Pasensya na po at pinahintay ko kayo, Papa. Ngumiti ng marahan ang aking ama at inalalayan ako nang magpakasal ako. Ay itinago ko ang tunay kong pagkatao. Gusto ko kasing makahanap ng taong mamahalin ako, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Taimtim akong naniwala na sapat na ang pag-ibig para maging masaya kahit walang yaman. Ang pagiging inosente ng kabataan ay minsan nagdudulot ng malupit at hangal na mga resulta. Ang pagtatago ko aking yaman ang naging dahilan para lumabas ang tunay na kulay ng taong pinili ko.
Hindi ko inakala na babawiin ko ang tunay kong pagkatao sa ganitong paraan. Matapos ang isang pagtataksil, ay nagpareserba ang aking ama sa isang napaka-eksklusibong restaurant sa Makati kung saan mga miyembro lamang at mga imbitadong bilyonaryo ang nakakapasok. Sa pintuan pa lamang ay sinalubong na ang aking ama ng matauhan ng may matinding pagalang. Dinala nila kami sa pinakamagandang pwesto kung saan kitang-kita ang kumikinang na mga ilaw ng buong siyudad. Naghahanda na akong tamasahin ang isang mapayapang gabi kasama ang aking ama. Nagtatas kaming bazueng pinakamahal na champagne. Nang biglang may sumira sa sandaling iyon. Wow, Marco, ang ganda naman dito. Salamat at dinala mo ako sa ganitong lugar. Sa loob ng tahimik at formal na restoran ay umalingaw-ngaw ang isang napakatining at eskandalosang boses ng babay. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses. At nakita ko ang dalawang pamilyar na anino, ang dati kong asawang si Marco at ang kabit niyang si Chloe. Mukhang nakalusot sila papasok sa marangyang restoran na ito para ipagdiwang ang kaarawan ni Chloe. Pilit silang pinipigilan ng head waiter na may gulat na reaksyon sa muha. Pero nakmamatigas si Marco at nakmamayabang. Sinubukan kong umiwas ng tingin pero huli na ang lahat. Nang magpalingalinga si Marco ay naktama ang aming nga mata. Ang gulat sa kanyang muha ay agad napalitan nga pandidiri at pangungutya. Siguro ay hindi niya inakala na makikita niya ako sa ganitong klaseng lugar. Lalo na at may kaharap akong isang matanda at mayamang lalaki. Hinila niya si Chloe sa braso at sinadiyang lumapit sa aming mesa. Ang paglalakat niya ng may pagmamayabang habang walang alam sa katotohanan ay nakakatawang panorin. Ang mataong nanloloko sa iba ay hindi kailanman napapansin kung gaano sila pinaglalaruan ng tadhana. Tingnan niyo nga naman kung sino ang nandito, Amanda. Binasa ngang malakas na boses ni Marco ang katahimikan ng restaurant. Napaangat ng tingin ang aking ama at naguguluhang tiningnan si Marco. Si Chloe naman ay tiningnan ang suot kong mamahaling damit at ang aking ama bago tumawa ng nakakainsulto. 3 araw pa lang tayong hiwalay pero nakahanap ka na agad ng sponsor mo. Ganyan ka ba kadesperada sa pra? Nagsimulang magbulungan ang ibang mga customer sa paligid dahil sa ingay nila. Mas lumapit pa si Marco at bumulong mga pambabastos sa aking tainga. Alam kong wala kang pera, pero ganyan ka baka walang hiya para ibenta ang katawan mo sa isang huklubang matanda. Sana pala inabutan na lang kita ng barya. Ang mababa at mapang insultong boses ni Marco ay tumagos sa aking pandinig. Para may tago ang gulat niya na makita ako sa isang marangyang lugar ay patuloy siyang sumukang ang mapang-alipusta. Hindi matanggap ng maliit niyang ego na ang dati niyang asawa na kakaiwan lang niya ay kumakain ng hapunan ng may buong grasya sa isang mundong mas mataas kaysa sa kanya. Mas nilakasan pa ni Chloe ang boses niya para marinig ng lahat ng customer at tumawa ng malakas. Nakakadiri naman. Pagkatapos palayasin ni Marco ay naging kabit na lang. Pero mukhang hindi ka naman mabibigyan ng mayos na allowance ng matandang yan. Renta mo lang ba yung murang damit na suot mo? Ang magaspang na pagtawa nilang dalawa ay walang awang sumisira sa formal na atmosfera ng restaurant. Wala man lang akong naramdamang pagnanais na sagutin sila. Tiningnan ko lang sila ng may napakalamig na mga mata. Hindi naiintindihan ng mga tao ang mabagay na lampas sa kanilang kapasidad. Ang taong kailangang manghilangang ibababa para lang patunayan ang sarili niyang halaga ay hindi napapansin na ipinapakita lang niya kung gaano siya kababaw. Inisip ni Marco na ang pananahimik ko ay dahil sa hiya at wala akong may sagot kaya mas lalo pa niyang inilabas ang kanyang dibdib sa pagmamayabang.
Ang aking ama na nakaupo sa aking harapan ay nanatiling kalmado at marahang inikot ang kanyang baso ang champagne. Sa kanyang mamata ay walang galit kundi isang malamig na tingin ng isang taong nakatingin sa isang nakakaawang nilalang. Sa loop lamang ng ilang segundo ay siguro naintindihan ng aking ama kung anong klaseng lalaki ang pinag-alayan kong 15 taon ng aking buhay. Namawala ang piring ng paibi sa aking mamata ang imahe ni Marco sa aking harapan ay nakmukhang isang malaking katatawanan. Ang isiping inalay ko ang buhay ko sa lalaking ito at pelaging iingat na huwag siyang masaktan ay tila isang napakalayo at nakakabaliw na alaala na lang ngayon. Gino nakakaabala po kayo sa ibang mga bisita. Maari po bang bumalik na kayo sa inyong upuan? Mabilis na lumapit ang biyasang manager NG, restaurant para pigilan, sina Marco at Chloe. Ang restaurant na ito ay isang pribadong club na kilala sa mahigpit na pamamahala ng mga customer at mataas na antas ng serbisyo. Sa normal na sitwasyon ang mga customer na gumagawa ng eskandalo ay pinipigilan pa lamang sa pinto. Ngunit dahil lulong sa sarili niyang ilusyon tiningnan ni Marco ng masama ang manager na sumita sa kanya. Kami ang nakakaabala? Nakpapatawa ka ba? Ito ang totoong nakakahiya. Ang isang sikat at marangyang restaurant na ganito ay nagpapapasok ng isang kabit at isang manyak na matanda. Nandito kami para makdiwang. Palayasin niyo ang dalawang yan ngayon din. Si Chloe na nakakapit sa braso ni Marco ay tumingin sa akin na parang isang panalo. Lulong na lulong sila sa ilusyon na sila ang tunay na nagwagi at ako ay isang basahan na hindi man lang karapat dapat tumayo sa kanilang paanan. Minsan ang kapangyarihan at kayamanan ay lubusang bumubulag sa mga tao. May mga taong nagiging mayabang dahil lang sa kaunting pera at may mga taong natututo nga kapayapaan matapos mag-ipon ng tunay na yaman. Ang restaurant na ito ay parang isang salamin na malinaw na nagpapakita napakalaking agwat sa pagitan ng mga tao. Nakita ko kung paano namutla ang mukhang ang manager. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang walang kwentang pagsigah ni Marco, kundi ang katotohanang ang taong nakaupo sa aking harapan ang taong binabastos ni Marco ay naron mismo. Gino nang may buong pagalang ay binabalaan ko kayo. Wala ba kayong ideya kung sino ang taong nakaupo diyan? Nanginginig ang boses ng manager habang sinusubukang pigilan si Marco. Pero dahil sarado ang tainga ni Marco sa sinasabi iba pinutol niya ang pagsasalita nito. Wala akong pakialam kung sino siya. Isa lang siyang hukluban na napapanggap na mayaman. Magiging regular na customer ako rito. Hindi niyo man lang pinapakinggan ang gustong customer niyo? Kapag hindi niyo pinalayas ang matandang yan irereklamo ko kayo sa management? Sa sobrang galit ay malakas na hinampas ni Marco ang aming mesa gamit ang dalawang kamay. Tumalon ang ngapila na tinidor at kutsilyo sa ibabaw ng mantel at gumawa ng nakakairitang ingay. Sa sandaling iyon ang aking ama na kanina patahimik ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso ng champagne sa mesa. Isang malinaw na tunog ng salamin ang umalingaw-ngaw ng malakas sa buong restaurant. Ang malami at matalim na tingin ng aking ama ay direktang tumagos sa muka ni Marco. Napakabastos mo sa aking kasama? Sa tingin mo ba ay nababagay ang ganyang pag-ugali sa lugar na ito? Mababa ang kanyang boses ngunit may dala itong nakaadurok na bigat. Hindi niya kailangang sumigaw ngunit mayroon siyang taglay na awtoridad ng isang taong namuno sa libu-libong tao at dumaan sa hindi mabilang na pagsubok. Isang awtoridad na hindi maaring suwayin. Saglit na nag-alangan si Marco sa harap ng kagalang-galang na presensyang iyon ngunit namula ang kanyang mukha at sinubukang lumaban. Sino ka ba sa akala mo?
Hoy matanda, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo habang kinakausap mo ako ng ganyan? Marco, tama na yan. Sa wakas ay nakpasya na akong magsalita. Hindi ko na gustong makita ang nakakaawang lalaking ito na patuloy na ipinapahiya ang sarili sa ganitong kapayapaang lugar. Hindi para iligtas siya. Ayaw ko lang na mas lalo pang madumihan ang mahalagang oras ng aking iginagalang na ama. Ang aking salita ay tila lalong napagalit sa baluktot na yabang ni Marco. Yumuko siya palapit sa mesa. Mahigpit niyang hinawakan ang aking braso at nagbiti ng hindi ka paniwalang salita. Tumahimik ka. Ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na tulad mo ay walang karapatang utusan ako. Hindi ko alam kung magkano ang ibinayat ng matandang ito sayo, pero lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling mapatawad pa kita. Habang umaaling-awngaw ang halos bale ng mga salitang ito ni Marco, ay biglang may isang anino na lumapit mula sa aming likuran at tinakpan ang aming mesa. Aba, ang pagluhurin ang taong pinakamahalaga sa akin. Napakagandang biro naman niyan. Nang marinig ko ang boses na iyon ay malinaw kong nakita kung paano namutla ang mukha ni Marco na kanina lang ay lasing sa tagumpay. Mr. Reyes, anong ginagawa niyo rito? Isang paos at nakakawang boses ang lumabas sa lalamunan ni Marco. Ang taong ang anino ay tumakip sa aming mesa ay walang iba kundi si Mr. Reyes, ang may-ari ng higanteng Apex Holdings na pinakamalaking kliyente ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Marco. Hindi pinansin ni Mr. Reyes ang mga salita ni Marco. Humakbang siya palapit at yumuko ng may napakalalim at matinding paggalang na ikinagulat maging ng ibang mga customer sa paligid. Chairman, pasensya na po sa gulo. Mukhang dinumihan ng isa sa mga empleyado ko ang mahalagang oras ninyo, Chairman. Nang marinig ang titulong, iyon ay nakita ko kung paano nawalan ng dugo ang mukha ni Marco. Ang Imperial Group na mag-isang itinayo ng aking ama ay isang higanteng kumpanya na kumokontrol maging sa Apex Holdings. Para kay Mr. Reyes, ang aking ama ay isang ganap na kapangyarihan na hindi kailanman maaring kalabanin at ang kanyang pinakamalaking kliyente. May kasabihan na ang asong nakasuot ng balat ng tigre ay nakmamayabang sa gubat. Ganyan na ganyan, si Marco sa sandaling iyon. Walang awang tinatapakan ang mga taong mas mahina sa kanya. Ngunit walang pagkataong lumuluhod sa harap ng mga taong may mas malaking kapangyarihan. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay pinakamalupit at pinakamalinaw na lumalabas kapag nahaharap sa isang krisis. Nang makita ko ang maliit niyang figura, ay napagtanto ko kung gaano kahina ang aking paghuhusga para maniwala sa lalaking ito sa loob ng 15 taon. Ang empleyado niyo, Mr. Reyes, ay naglakas loob na utusang lumuhod ang aking mahal na kasama. Ganito ba ang patakaran ng kumpanya ninyo? Kalmado gaya ngang dati ang boses ngang aking ama, ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang mabigat na parusa. Namula sa galit ang mukha ni Mr. Reyes at tiningnan ng matalim si Marco. Sa kanyang desperasyon ay ginawa ni Marco ang isang hindi kapanipaniwalang hakbang habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Itinuro niya ako at nagsimulang magpaliwanag ng may desperadong ekspresyon. Isang hindi pakakaintindihan ito, Mr. Reyes. Chairman, ang babaeng ito ay ang dati kong asawa. Isang walang pusong mukhang pera, nakakaano lang at walang kahit isang kusing. Siguradong nilapitan niya kayo para makahanap ng mayamang lalaki. Nag-aalala lang po ako na baka maloko ng ahas na ito ang isang kagalang-galang na tulad ninyo, Chairman. Gusto ko lang po kayong protektahan sa panloloko. Sumang-ayon naman si Chloe para suportahan si Marco. Totoo yan, walang bahay o pera ang babaeng yan. Niloloko niya lang ang matanda para makakuha ng pera. Nag-aalala lang po kami na baka mabiktima
Ang chairman kaya namin, sinabi iyon dahil sa aming magandang intensyon. Yun lang po iyon. Ang mga kasinungalingang ito na ginagamit nila para protektahan ang kanilang sarili habang walang awang sinisiraan ang iba ay lalo lamang nagpayelo sa puso nga nakikinig. Mukhang naniniwala talaga sila na tama sila. Ang mataong nakikita lang ang gusto nilang makita. Ang mga taong patuloy na binabaliwala, ang katotohanan ay sa huli mabubuhol sa sarili nilang kasinungalingan at tataha sa landas ng pakasira. Sino ba sa akala mo ang chairman ng Imperial Group? Maling angaw ang CEO ni Mr. Reyes sa buong restaurant. Bilang tugon, ay mabilis na bumalik ang manager kanina kasama ang ilang malalaking security guard. Ngunit dahil tuluyan nang nilamon ng gulat at nawalan ng matinong pag-iisip, inakala ni Marco na dumating ang mga gwardiya para palayasin ako. Ayan, nakikita niyo na? Ikaw ang dapat palayasin. Mr. Reyes, ibubunya ko ang tunay na kulay ng babaeng ito. Sige, lumuhot ka na sa harap ng chairman at humingi ng tawad. Baka sakaling mapatawad kita at hindi na kita ireklamo sa pulis. Tumatawa si Marco na parang nanalo habang si Chloe naman ay nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa na may malisyosong ngiti. Napakabigat ng atmosfera sa paligid at lahat ay pigil, hiningang naghihintay sa susunod na mangyayari. Tahimik na ipinikit ng aking ama ang kanyang nga mata at huminga ng malalim. Hindi ko nahahayaang masaksihan pangang aking kagalang-galang na ama ang nakakaawang komedyang ito. Dahan-dahan akong tumayo at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Marco. Sa harap ngang malamig kong tingin, si Marco na hindi kailanman nakita akong lumaban sa kanya ay saglit na napaurong. Nanginig ang kanyang mabalikat. Inalis ko ang aking tingin kay Marco at lumingon sa aking ama na nakaupo sa aking tabi. Nagsalita ako sa isang kalmado ngunit malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pasensya na po, Papa. Nasira ang hapunan natin ng dahil sa akin, Papa. Nang kumawala ang salitang iyon sa hangin, ang mga mapang insultong ngiti sa muka ni na Marco at Chloe ay tila bumangga sa yelo at tuluyang nanigas. Papa. Ang nag-iisang salitang ito ay nagpayelo sa buong restaurant. Ang mga mukha ni na Marco at Chloe ay parang mga manekin na walang emosyon at hindi makagala. Malamang ay hindi maproseso ngang kanilang mautak ang katotohanang nangyayari sa kanilang harapan. Amanda, anong sinabi mo, Papa? Matapos ang ilang segundong katahimikan, isang nanginginig na boses ang lumabas mula sa tuyong lalamunan ni Marco. Pinilit niyang ngumiti. Desperado niyang sinubukang idaan sa biro ang sitwasyon. Mr. Reyes, chairman, nasisiraan na pong bait ang babaeng ito. Lumaki po siya sa hirap. Ngayon ay nagpapanggap siyang isang mayamang senyora at nagsisinungaling. Ito na ang huling pagpupumiglas ang isang nakakaawang yabang. Ang tao kapag gumuho ang inakala niyang kalamangan ay nagiging isang nakakaawang nilalang na kumakapit sa pagtanggi sa katotohanan. Habang sinusubukan niyang magmukhang magaling, ang kanyang mga salita ay umaaling-awngaw lamang bilang isang walang kwentang pagmamayabang. Ikinuyom ni Mr. Reyes ang kanyang kamao na nanginginig sa galit na tila gustong putulin ang mga salita ni Marco. Tumahimik ka, tanga. Ang senyorang minaliit at ininsulto mo ay walang iba kundi si Miss Amanda, ang nag-iisang anak ng chairman ng Imperial Group. Ang sigaw ni Mr. Reyes ay dumurok sa huling pag-asa ni Marco. Nanghina ang mga tuhod ni Marco at nakakaawang bumasa sa sahig. Si Chloe sa tabi niya ay namutla rin at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi maari. Pero galing si Amanda sa isang maliit na pabrika sa probinsya at baon sa utang ang pamilya niya. Isang maliit na kasinungalingan iyon para subukan ang isang walang pusong lalaking tulad mo.
Ang aking ama na tahimik na nanonood sa sitwasyon ay nagsalita sa isang mababa at kagalang-galang na boses. Pinaksiklop ngang aking ama ang kanyang mga kamay sa mesa at tiningnan si Marco na nakabulakta sa sahig. Naghahanap, ang anak kong lalaking mamahalin siya hindi dahil sa o kapangyarihan kundi dahil sa kung sino siya. Kaya itinago niya ang kanyang pagkatao nang magpakasal siya sayo. Pinaimbestigahan ko ang buong karera at nakaraan mo. Tinutulan ko ang kasal niyo at sinabing hindi ka nababagay sa anak ko. Pero dahil ikaw ang piniling ng anak ko nakpasya, akong huwag makialam at manod na lamang. Ang isang taong may tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang sumigaw. Ang pagiging kalmado sa kanyang pananalita ay may dalang nakaadurok na bigat na tuluyang nagpapasuko sa kanyang kausap. Bawat salita nga, aking ama, ay walang awang dumudurok sa puso ni Marco. Ang pag-ibig na pinaniwalaan ko sa loob ng 15 taon ay isa lamang palang marupok na ilusyon na nakatayo sa malalim na pagmamahal at pasensya ng aking ama. Anak ng chairman ng Imperial Group, hindi ako makapaniwala. Isang hamak na may bahay lang. Umatras si Chloe at tiningnan si Marco na nakabulakta sa sahig ng may pandidiri at hindi makapaniwalang ekspresyon. Marco, anong ibig sabihin nito? Sabi mo isang walang kwentang may bahay lang ang asawa mo, wala kang nabanggit sa akin tungkol dito. Niloko mo ako. Ang biglang pagbabago na ugaling babaeng kanina lang ay nakakapit sa braso ni Marco at nakikisama sa pag-aalipusta sa akin ay isang napakabilis na paglipat para protektahan ang sarili. Ang relasyong nakabatay lamang sa pagnanasa at panlabas na anyo ay agad naguguho sa oras ng krisis. Ang mataong sumusubo na itayo, ang kanilang kaligayahan sa ibabaw ng kalungkutan ng iba ay hindi kailanman tunay na nagmamahal kahit kanino. Pinatatasilan mo ba ako? Tiningnan ni Marco ang kanyang kabit nang may hindi makapaniwalang mga mata. Nawala na ang yabang niya kanina at ang natira na lang ay isang nakakaawa at takot na lalaki. Ngunit hindi man lang pinahintulutan ni Mr. Reyes ang kanilang nakakaawang taway. Wala akong pakialam sa mawalang kwentang away ninyo. Ang makarunang empleyadong tulad mo ay ang pinakamalaking kahihiyan para sa Apex Holdings. Chairman Miss Amanda, ako na po mismo ang bahalang umasikaso sa isyong ito. Habang sinasabi ito ni Mr. Reyes, ay inilabas niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa ng kanyang suit. Nang tatawag na sana, siya ay desperadong kumapit si Marco sa kanya. Mr. Reyes, parang awa niyo na po maghintay kayo. Huwag niyo po akong pabayaan. Nagtrabaho po ako ng mas higit kaninuman para sa kumpanya. Isang hindi pagkakaintindihan ito. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Para sa kumpanya. Tanga. Ang malamig na boses ni Mr. Reyes ay walang awang pumutol sa walang kwentang pagmamakaawa ni Marco. Nalaman ko na ang tungkol sa mayabang mong paugali sa mga customer natin. Parang asong nakasuot ng balat ng tigre. Ginamit mo lang ang pangalan ng kumpanya para makmayabang. Ang utusang lumuhod, ang anak ng chairman ng Imperial Group ay ang iyong death warrant. Nang masaksihan ang eksena, tila naintindihan ni Chloe na kailangan na niyang tumakas mula sa lumulubog na barko. Chairman, pasensya na po. Niloko po akong lalaking ito at pinilit na makipagkita sa kanya. Biktima lang po ako. Iwan ko na po siya ngayon din. Parang awa niyo na po patawarin niyo ako. Nagunwari pa siyang umiyak at lumuhod sa harap ng aking ama. Ang mismong bibig na tumawag sa akin nakabit at ng insulto, sa akin ilang minuto pa lang ang nakalilipas, ay nagsisinungaling ngayon para iligtas ang sarili. Kapag naipit sa isang sulok hindi may tatago ngang, mataw ang tunay na anyo ngang kanilang kaluluwa,
Ang mataong pinagtiyagaan ko sa loop ngang mahabang panahon ay ganito pala kahina at kadesperado. Inalay ko ang 15 taon ang aking mahalagang kabataan sa isang walang kwentang lalaki. Sa halip na galit ay nakaramdam akong matinding pagod at pandidiri sa aking sarili. Binalewala ng aking ama ang despradong pagmamakaawa ni Chloe at tiningnan lamang siya ng malamig bago dahan-dahang naglabas ng isang brown na envelope mula sa bulsa ng kanyang suit. Na pala nakatanggap akong isang napakakawili-wiling ulat mula sa kumpanya ninyo, Mr. Reyes. Sam nga salitang ito ngang aking ama maging si Mr. Reyes ay bahagyang nanlaki ang mga mata. Ulat po. Oh, isang investigasyon na malayang isinagawa ngang audit department ng aming grupo. Isang ulat tungkol sa malisyosong paglustay ng pondo na ginawa ng isang partikular na empleyado na hindi napansin ng accounting department ng kumpanya ninyo sa loob ng maraming taon, paglustay ng pondo. Nang mabanggit ang salitang iyon ay matinding nanginig ang katawan ni Marco. Nanatili siyang hindi makagalaw na tila ipinako sa sahig ng isang hindi nakikitang puwersa. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng may malamig at walang emosyong mga mata. Ang pinakamalaking bomba na itinatago niya sa likod ng kanyang kumpiyansa nang ideklara niyang hindi siya magbabigay ng sustento ay sasabot na sa harap ng lahat. Paglustay ngang pondo, nang umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa restoran ay nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marco. Anong sinasabi niyo? Nanilustay ko ang pera ng kumpanya. Imposible po yan siguro ay may pagkakamali. Umiling-iling si Marco ng parang bali habang may pilit na ngiti. Isang kasinungalingan na kasing linaw ngang sa isang batang sinusubukang takasan ang parusang naghihintay sa kanya. Ngunit ang ilang dokumentong inilabas ni Mr. Reyes mula sa selyadong envelope na iyon ay tuluyang sumira sa kanyang nakakaawang palusot. Gumawa kang namgapekeng kliyente at unti-unting inilipat ang pondo ng kumpanya sa personal mong account sa loob ng 3 taon, tama ba? Ang kabuuang halaga ay eksaktong 300 milyong piso. Ang audit report na ito ay maingat na nagtatala ng hindi normal na daloy ng pera sa account mo, 300 milyong piso. Sa harap ngang napakalaking halagang ito maging ang customer sa paligid ay napigil ang kanilang hininga. Tiningnan ko si Chloe na namumutla sa tabi niya. Ngayon ay malinaw ko nang naintindihan kung saan galing ang kanyang mga mamahaling bekrelos at lahat ng luho na ipinagmamalaki niya habang minamaliit akong mahirap. Ang kanyang ilusyon ngang tagumpay at ang pangungutya niya sa akin bilang isang talunan ay nakabatay pala sa pinakamababang gawain, isang krimen. Wala nang mas nakakatawa at nakakawa pa kaysa sa isang pekeng taong binihisan ng pera ng iba. Mr. Reyes, isang hindi pa kakaintindihan ito. Napatunayan na ginamit mo ang maruming perang iyon para bumili ng mga luxury car at alahas para sa babaeng kasama mo at pinalabas mong mga representation expense ito ng kumpanya. Isa kang linta na sumisip sa perangang kumpanya para sa sarili mong pagnanasa. Napatalon si Marco dahil sa paninigaw ni Mr. Reyes. Dahil naipit na sa sulok gumawa si Marco ang isang hindi kapanipaniwalang hakbang. Sinubukan niyang isisi ang lahat sa kanyang kabit. Ikaw ang palaging humihingi ngang mamahaling bek, kasalanan mo ito. Ginawa ko ang kabaliwang ito dahil gusto kitang pasayahin. Ikaw ang nag-udyo sa akin. Itinula ni Chloe si Marco ng buong lakas habang sumisigaw. Huwag mo akong hawakan, tanga. Hindi ko alam na nakaw ang perang iyon. Gusto mo ba akong gawing kasabwat sa kasulam-sulam na krimen mo?
Ang dalawang tao na kanina lang ay nagmamalaki sa kanilang relasyon ay nagsimulang magsisihan ng nakakatakot nang matanggal ang pandikit ng pera. Nagsasabihan lang sila ng matatamis na salita kapag pabor sa kanila. At kapag may problema, hindi sila nag-aatubiling isakripisyo ang isa't isa. Ito ang tunay nilang pagkatao sa likod ng kanilang maskara. Sabi nga nila ang naghuhukay ngang patibong para sa iba ay sharing mahuhulog dito. Ito mismo ang hinagawa nila. Hinihila nila ang isa't isa pababa habang nalulunot sa putik na sila mismo ang gumawa. Mr. Reyes, parang awa niyo na po, huwag niyo na pong idawit ang pulisya. Ibabangon ko po ang lahat ng pera. Magtatrabaho po ako hanggang mamatay para mabayaran ito. Nagmamakaawa si Marco habang nakasupsob ang kanyang sa sahig, ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Ito ang nakakaawang pagmamakaawa na lalaking kanina lang ay nagmamayabang na magiging regular na customer ng restaurant na ito. Ngunit malamig na umiling si Mr. Reyes. Huli na ang lahat. Nag-file ng criminal complaint ang legal department ng kumpanya natin sa police station. Darating na ang mga pulis anumang oras. Pulis. Nang marinig ang salitang iyon ay napasigaw si Marco sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay gumapang siya na parang bali at sinubukang kumapit sa aking mga paa. Amanda, parang awa mo na kausapin mo ang papa mo. Sa kapangyarihan ng chairman ng Imperial Group kaya niyang pigilan ang mga pulis, hindi ba? 15 taon tayong nagsama. Hindi ka ba malulungkot kapag nakulong ako? Hindi. Magsimula tayo ulit. Mahal kita. Ang marinig ang salitang mahal kita mula sa bibig ng lalaking itinuring akong mas mababa pa sa kasambahay sa loop ng 15 taon at itinapon ako na parang basura sa kalsada. Ang kababawan na lalaking ito na binabago ang nakaraan pabor sa kanya at ginagamit ako para lang iligtas ang sarili niyang balat ay nagpabuntong hininga sa akin ng malalim. Malamig ko siyang itinulak para hindi madumihan ang damit ko at tahimik siyang tinitigan. Ang sarili mo lang at ang pera ngang iba ang mahal mo. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko kailanman. Ang kalmado ngunit malamig kong masalita ang huling ultimatum para kay Marco. Tuluyang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata at bumagsak siya sa sahig na parang hinugutan ng kaluluwa. Tapos na ang lahat. Iyon ang inakala ng lahat sa sandaling iyon. Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko? Amanda, ginugulo mo ba si Marco? Mula sa pasukan ng restaurant ay umalingaw-ngaw ang isang matinis at magaspang na boses na hindi man lang nababagay sa formal na lugar na iyon. Isang matandang babae na nakasuot ng sobra-sobra at baduy na silk dress ang naglakad papasok nang mabilis habang binabalewala ang mga tauhan na sumusubo pumigil sa kanya. Nang makita ko siya ay bahagyang kumunot ang nuko. Siya ang taong walang tigil na nagpahirap sa akin sa loob ng 15 taon at ang taong pinakamasaya sa lahat ng maghiwalay kami ni Marco. Ang ina ni Marco ang dati kong biyenan na si Sylvia. Marco, anong ginagawa mo at gumagapang ka diyan sa sahig? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw, Amanda, pinipilit mo si Marco na lumuhod. Ang matinis na boses ng dati kong biyenang si Sylvia ay walang pakialam na bumasak sa napakabigat na atmosfera ng restaurant. Tumakbo siya palapit sa nanginginig niyang anak na nakabulakta sa sahig at sinubukang itayo ito ng may labis na pag-alala. Dahil walang kaalam-alam sa sitwasyon, inakalin ng babaeng ito na inaapi ang kanyang mahal na anak ng mahindi kilalang matatandang lalaki at ng dati nitong asawa. Mama, tama na manahimik ka muna. Inangat ni Marco ang kanyang mukhang puno ng luha at uhok at sinubukang pigilan ang kanyang ina sa isang nakmamakaawang tono.
Dahil siya lang ang nakakaalam na kung patuloy itong gagawa ng ingay ay mas lalong bibigat ang kanyang kasalanan at dadalhin ang sitwasyon sa puntong hindi na may babalik. Ngunit ang kanyang desperadong pagmamakaawa ay walang epekto kay Sylvia na bulak na naniniwalang perpekto ang kanyang anak. Anong sinasabi mo? Isa kang sikat na negosyante na nagtatrabaho sa Apex Holdings. Hindi mo dapat pinapansin ang mahirap na babaeng ito na hindi man lang alam kung saan nanggaling. Tiningnan ako ni Sylvia nang may matinding galit. Ang balukto na pamamahal na iyon na walang kondisyong na tatanggol sa mga kasalanan ng kanyang anak ang naging dahilan kung bakit naging ganito kayabang ang lalaking ito. Ang labis at nakakabula na proteksyon ng mga magulang ay hindi pagmamahal kundi isang sumpa. Dahil sa sumpang ito ay naging isang halimaw siya na hindi marunong makaramdam ng sakit ng iba at lumustay ng parang kumpanya para sa sarili niyang pagnanasa. Amanda, ginugulo mo ba kami dahil wala kang nakuha sa anuman natin ha? Napakawalang hiya mong babae ka at ikaw matanda. Dapat imulat mo rin ang mga mata mo. Niloloko ka lang mahirap at ulilang lintang ito. Nililibre mo pa siya ng maganitong kamahal na pagkain? Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sylvia ay walang awang humihigpit sa lubid sa ligng kanyang anak. Pero hindi niya man lang ito napapansin. Nakmamayabang siya at naniniwalang isa siyang tagapagtanggol ng hustisya. Isa siyang buhay na patunay ng isang hangal na walang ipinagkaiba sa isang haring naglalakat ng hubad. Ang aking ama na nakaupo sa kanyang harapan ay hindi man lang nagbago ng ekspresyon at tahimik lang na pinanut si Sylvia sa kabilang ang gabastos nitong pang-iinsulto. Ang kaibahan sa pagitan ng maingay kong dating biyenan at ng aking ama na nagpapanatili ng malalim na katahimikan ay malinaw at malupit na nagpapakita na ang tunay na dignidad ay hindi nakikita sa damingang salita kundi sa isang nakakadurog na presensya. Ang lakas ng loop mong magsabi nga, ganyang mga kalokohan sa chairman ang Imperial Group at sa kumpanyang pinamamahalaan ko. Tigilan mo na ang pagpapatawa. Sumigaw si Mr. Reyes kay Sylvia habang namumula ang muka sa galit. Ngunit si Sylvia na walang alam sa mundo at inosente sa katotohanan, sa halip na matakot sa pressure na ito ay tumawa pa ng mapang insulto. Aba, ang yabang naman. Ako ang ina ng pinakamagaling na empleyado ng Apex Holdings. Ang anak kong si Marco ay may magandang kinabukasan. Hindi siya ang magiging presidente balang araw. Kahit magsama sa mapakayong makalunan hindi kayo makakapalak sa amin. Sasabihin ko sa presidente na sisantehin kayong lahat. Wala akong pakialam sa Reyes na yan. Ako si Reyes. Ang boses ni Mr. Reyes ay umaling-awngaw ng mababaw na parang isang kampana. Sanak iisang pangungusap na ito ay saglit na natigilan maging si Sylvia. Ngunit ang pagkatulalang ito ay tumagal lamang ng ilang segundo at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tiyan at nagsimulang tumawa ng malakas. Huwag nga kayong magpatawa. Ang totong presidente ay hindi magsasayang ng oras dito. Marco, magabaliw ang magataong ito. Halika rito, magandang binibini. Ikaw ang bagong nobyo ni Marco, hindi ba? Bilis tumakas na tayo kasama si Marco. Mahigpit na hinawakan ni Sylvia ang braso ni Chloe na namumutla at nakakapit sa pader. Mukhang gustong-gusto niya si Chloe na mas bata at mas maganda. Ngunit si Chloe na nalaman na ang tungkol sa paglustengang pondo at iniisip na lang kung paano tumakas mula sa lumulubo na barko, ay ipinakpak ang kamay ni Sylvia na parang isang maduming bagay. Huwag mo akong hawakan na naing magnanakaw. Biktima ako. Niloko akong lalaking ito.
Hindi ko alam na ang lalaking ito ay isang kriminal na naglustay ng 300 milyong piso mula sa kumpanya. Huwag niyo akong idawit dito. Sa harap ngang histrikal na sigaw ni Chloe ay sa unang pagkakataon nawala ang ngiti ni Sylvia. Magnanakaw. Naglustay ng pondo, anong mga katangahan ang sinasabi mo? Ang anak kong si Marco ay hindi kailanman gagawa ang ganyan. Amanda, ikaw ang nagsabi ngang makasinungalingan sa babaeng ito, hindi ba? Ang taong hindi matanggap ang katotohanan ay naghahanap ngang sisisihin. Humagbang pasulong si Sylvia na tila susugurin na naman ako. Eksakto sa sandaling, iyon ang mabibigat na pintong marangyang, restauran ay bumukas ng malakas at ilang pulis na naka-uniforme ang mabilis na pumasok sa loob ay salamat. Mga sir, hulihin niyo agad ang mga manlolokong ito. Pinagbabantaan nila ang anak ko. Pagkakita pa lang ni Sylvia sa mga pulis ay sumigaw siya ng buong lakas na tila ba mga tagapatanggo ng hustisya ang nga ito na dumating para iligtas sila. Ngunit hindi man lang pinansin nga pulis ang nga salita ni Sylvia at nilakpasan lang nila ako. At pagkatapos ay huminto sila sa harap ni Marco na gumagapang sa sahi habang lumuluha sa kawalan ni paasa. Ginong Marco, may warrant of arrest laban sa inyo sa kasong paglustay ng pondo at paninira sa Apex Holdings. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Ang malamig at formal na boses ng pulis ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restoran. Kasabay nito ay narinig ang isang malamig na tunog ngang bakal at pinosasan ang pulso ni Marco na nakadapa sa sahig. Malupit na tunog na ito ay tila isang date warrant na nagdedeklara na ang pekeng buhay na itinayo niya hanggang ngayon ay tuluyan ng nagwakas. Wala nang lakas si Marco para lumaban. Tumingin na lang siya sa kawalan ng may blangkong nga mata at mahinang umiling. Isang pagkakamali. Ito isang pagkakamali. Mga sir, ang anak kong si Marco ay isang sikat na tao na nagtatrabaho sa Apex Holdings. Niloko siya at tinrap ng manlolokong ito. Sige na, tanggalin niyo na agad ang mga posas na yan. Si Sylvia na hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon ay sumigaw ng buong lakas at kumapit sa pulis, ngunit marahan siyang itinula ng malaking pulis at inilatag sa kanyang harapan ang isang malupit na katotohanan. Ang reklamo ay direktang ginawa ni Mr. Reyes na nandito mismo. Nakuha na namin ang mga hindi may tatangging ebidensya tulad ng mga accounting record at mga ledger. Kung hahadlangan niyo ang pagpapatupad ng batas, mapipilitan din kaming arestuhin kayo. Sa matinding babala ng pulis ay napasigaw ng mahina si Sylvia at umatras. Ang mga tagapagtanggol ng hustisya na siya mismo ang tumawag ay dinadala ang kanyang mahal na anak na parang isang kriminal. Ang mundong nakikita mula sa mapagmahal ng mga mata ng isang magulang ay minsan lumilihangang isang desperadong bangin sa pagitan nito at ng katotohanan. Ang parusa sa patuloy niyang pagbalewala sa katotohanan ay inihain sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Hindi maaari. Marco, magsalita ka. Inosente ka, hindi ba? Sa kabila ni paulit-ulit na sigaw ni Sylvia, ay hindi man lang nagbigay na kahit anong reaksyon si Marco. Sa harap ng mga hindi may tatangging ebidensya na hindi nagpapahintulot sa kanyang itanggi ang kasalanan, ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nadurog. Pinapanot ang nakaawang kalagayan ng maina ng may malamig na pangungutya palihim na kinuha ni Chloe, ang kanyang mamahaling bek at sinubukang tumakas patungo sa labasan. Ngunit napansin ito ni Sylvia at mahigpit na kumapit sa kanyang braso ng may mabangis na tingin. Sandali, nobya ka ni Marco, hindi ba? Tatakas ka mag-isa habang nasa ganitong sitwasyon si Marco. Patunayan mo sa pulis na inosente ka rin. Sa isang labis na nairitang ekspresyon ay itinulak ni Chloe si Sylvia ng buong lakas.
Sa kanyang mata habang nakatingin sa dati kong biyenan na gumulong sa sahig ay wala na ang bakas ng mapamahal na ngiti kanina. Nakpapatawa ka ba? Sino namang tatayo sa tabingang isang kriminal? Hindi ang lalaking ito ang minahal ko kundi ang 300 milyon na ninakaw niya. Wala akong kailangan sa isang walang perang kriminal o sa nakakadiri niyang nanay. Huwag na kayong magpapakita sa akin kailanman. Idinura ni Chloe ang masalitang ito. Pagkatapos ay maingay na inihabang ang kanyang matakong at halos patakbong lumabas ng restaurant. Ang wakas ng isang relasyong nakabatay lamang sa ilusyon at pagnanasa ay napakabilis at napakababa. Kapag natanggal ang kinangnang, praang natitira na lang ay ang mababang pagkataon na nangungutya sa isa't isa. Mr. Reyes, parang awan niyo na po. Ibabalik ko po ang lahat ng pera? Magtatrabaho po ako hanggang mamatay para mabayaran ang utang ko. Sa tulong, mga pulis na umaalalay, sa kanya ay nagawa rin sa wakas ni Marco na magsabingang isang nakakaawang salita ng pagsisisi. Ngunit walang bakas ng awa sa mukha ni Mr. Reyes. Ang masalita mo ay hindi karapat dapat pagkatiwalaan kahit 1 milimetro. Magsasampa agad ang kumpanya ng kaso para mabawi ang buong 300 milyong pisong ninakaw mo. Siyempre kukumpiskahin din ang lahat ng personal mong ari-arian. Pagbawi, paggumpiska. Nang marinig ang masalitang ito si Sylvia na nakasalampak sa sahig ay biglang tumayo. Sa hindi malamang dahilan ay may kakaibang pagkakontento at baluktot na yabang sa kanyang mukha. Ano? 300 milyong piso lang? Hindi. Huwag niyo akong subukang takutin. Mayroon kaming luxury condo sa Rockwell na binili ni Marco. Kung ibebenta namin iyon abot iyon ng 300 milyong piso. Baka sumobra pa nga? Kayong mga talunan ay hindi man lang iyan mapanaginipan, hindi ba? Itinuro ni Sylvia, ako at ang aking ama na parang nanalo at tumawa ng malakas. Kahit na nakaposas ang kanyang anak patuloy pa rin siyang naniniwala ng walang kahit anong pagdududa na sila ang pinakamayaman at pinakamahalagang tao. Sa harap ngang walang hanggang katangahan at kayabangan ng mga taong ito ay hindi ko napigilang bumuntong hininga ng malalim. Wala siyang kaalam-alam na ang ipinagmamalaki niyang tsondo ay ang huling bombang natitira para sa kanila. Sylvia, ang tinutukoy mo bang tsondo ay ang bahay na tinirhan naming dalawa? Kalmado kong tanong. Tumawa ng mapang insulto si Sylvia. Siyempre, ang napakagandang tsondo na binili ni Marco gamit ang sarili niyang pera. Pagkatapos naming palayasin ang isang lintang tulad mo pinaplano na naming mamuhay ng marangyaron ng anak ko. Ibabenta namin iyon at ibabalik ang lahat ng pera. Kaya palayain niyo na agad si Marco. Habang nakmamayabang si Sylvia na sigurado sa kanyang tagumpay, ang aking ama na tahimik hanggang sa sandaling iyon ay dahan-dahang umiling. Nang may buong pagalang gusto kong sabihin na maling-mali ka. Ang tsondong iyon ay hindi pag-aringang anak mo. Ang mababa at kagalang-galang na boses ng aking ama ay pumutol sa tawa ni Sylvia na parang isang kutsilyo. Ano? Anong sinasabi niyo? Mag-isang kumuhang lawan si Marco. Hindi binili ko ang tsondong iyon sa pamamagitan ng isang dummy corporation bilang regalo sa kasal ng anak ko. Ibig sabihin ang tunay na may-ari nga property na iyon ay ang anak kong si Amanda. Sa harap ng hindi kapani-paniwalang katotohanan ito na inihaya ng aking ama ay namutla at nangitim ang mukha ni Sylvia. Ang desperadong katotohanan na ang nag-iisang pag-asang itinuturing nilang ari-arian ay pag-ari pala ng taong pinakamaliit nila. Ito ang sandali kung kailan gumuho ng tuluyan ang huling natitirang dignidad niya. Hindi ito toto. Kasinungalingan ito. Ang bahay na iyon ay binili ni Marco gamit ang sarili niyang pera.
bahay namin iyon. Ang sigaw ni Sylvia ay umalingaw-ngaw sa restaurant na parang isang sirena na nag-announce ng sarili niyang pagkasira. Hindi niya maintindihan ang malupit na paliwanag na ito nga aking ama o tuluyang tumatanggi ang kanyang utak na intindihin ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at kumapit sa kanyang anak na nakabulakta sa sahig habang nakaposas. Marco, magsalita ka. Sabihin mong marangal mo itong binili gamit ang loan. Patahimikin mo ang mayabang na sinungaling na ito. Desperadong inuga ni Sylvia ang balikat ni Marco. Ngunit hindi man lang makatingin si Marco sa mga matang kanyang ina. Sa huli sa isang nanginginig na boses ay inamin niya ang nakakaawang katotohanan na itinago niya sa loob ngang 15 taon. Patawat mama. Kahit isang kusing ay wala akong binayaran para sa loan ng kondong iyon. Majing ang association dues, renovation costs at amilyar ay pamilya ni Amanda ang nagbayad. Nagsinungaling lang ako sayo na binili ko ang bahay na iyon gamit ang sarili kong pera. Ang epekto nga salitang ito kay Sylvia ay mas matindi pa kaysa sa pagnanakaw ngang kanyang anak ng 300 milyong piso. Ang katotohanan na sa loob ng 15 taon ay tuluyan pala silang binuhay ng pamilya ng manugang na pinahirapan at minaliit niya bilang mahirap at walang kwenta. Ang buhay na ipinakmalaki niya bilang residente ngang isang luxury condo dahil naniniwala siyang isang sikat na negosyante ang kanyang anak ay isa lamang palang walang kwentang ilusyon na nakatayo sa limos ng iba. Ang mataong walang sariling halaga ay inaakalang ang hiniram nilang baluti ay sarili nilang balat. Kapag natanggal ang kinang ng pera, ang natitirang hubat na figura ay napakakaawa at marupok. Pero kung ganun, saan na ako titira ngayon? Nagsimulang manginig si Sylvia hindi dahil sa pagkaaresto ng kanyang anak kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang bahay at marangyang buhay. Nang makita ang nakaawang kalagayang iyon ay bumulong si Mr. Reyes sa isang malamig at mapang insultong tono. Sa waiting shed na siguro kayo titira. Wala silang nakikitang masama sa pamumuhay bilang malinta ng iba. Ang makaroon ng ganitong bulok na tao sa mga empleyado ko ay ang pinakamalaking kamalasan sa buhay ko. Nga, sir, pakidala na po ang lalaking ito. Dumudumi ang lugar na ito. Sa nga salitang ito ni Mr. Reyes ay mahigpit na hinawakan ng mapulis ang braso ni Marco. Tayo na. Tumayo ka. Sa pilitang itinayo si Marco nawala ng lakas para lumaban at sa huli ay tiningnan niya ako ng may nagmamakaawang nga mata. Amanda, patawad. Pangako babayaran ko ang sustento mo at ang parang ninakaw ko sa kumpanya kahit ikamatay ko pa. Pangako magbabago na ako. Parang awa mo na hayaan mo man, lang sanang tumira ang mama ko sa tsondong iyon, nagmamakaawa ako. Hindi ako sumagot. Pinanot ko lang siya ng may malamig na tingin na parang nakatingin sa isang bato sa kalsada. Para sa isang taong hindi man lang karapat, dapat sa mga salita ang ganap na katahimikan ang pinakamalaking parusa. Ang katahimikang ito ay ganap na naiba sa nakakasakal na katahimikang kinimkim ko habang tinichiyes ang kanyang pananakit at pagtataksil sa loob ng 15 taon. Ang katahimikan ko ngayon ay isang malupit na ritual ngang tuluyang pagbubura sa kanyang pag-iral sa buhay ko. Habang naglalaho si Marco sa lakpas ng pasukan kasama ang mga pulis, ay tinutuldukan ko na rin ang nararamdaman ko sa loob. Ang lahat ng alaala ng pag-ibig at galit ay naglalaho na. Ang natitira na lang ay ang tiyak na ginhawa ng pagtatapon at paglaya mula sa isang walang kwentang basura. Dinala na si Marco at sa tahimik na restaurant ay naiwan si Sylvia na parang isang basyong kabibi. Saglit siyang natulala at hindi makagalaw, pero nang mahimasmasan siya ay gumawa siya ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Dumapa siya sa aking paanan. Kumapit siya sa aking mga takong at nagsiyaya.
Anak ko, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Naniwala ako sa mga salita ng tanga kong anak at naging masama ako sayo. Parang awa mo na hayaan mo akong tumira sa kondong iyon. Wala akong para ngayon para maghanap ngang maupahan. Huwag mo akong pabayaan, anak ko. Ang mismong bibig na tumawag sa akin na linta at ng insulto sa akin ilang minuto pa lang ang nakalilipas at naktaas sa kabit na si Chloe, bilang bagong manugang ay nakmamakaawa ngayon sa isang nakakaawang boses. Kapag ang mga tao ay napakadaling isuko ang kanilang karangalan at dignidad kaya nilang yumuko sa kahit kanino para lang mabuhay. Sa harap ang tanawing ito ay nakaramdam akong matinding pandidiri kaysa sa galit. Tahimik na inikot na aking amang kanyang baso na kampanya. Kalmado niyang pinapanot kung ano ang magiging desisyon ko. Marahan ngunit may buong lakas kong itinula palayo ang kamay ni Sylvia. Tiningnan ko ang dati kong biyenan na nakasalampa sa malamig na sahig at ipinarating sa kanya ang isang malupit na katotohanan. Sylvia, pasensya na pero huli na ang lahat. Sa totoo lang bago pa ako pumunta sa restoran na ito ngayon ay naghanda na ako ng isang kumpanya na ayos sa tsondong iyon. Isang kumpanya. Naguguluhang inulit ni Sylvia. Oh, ang lahat ng mga-branded na gamit at mamahaling mubles na binili niyo, gamit ang pera ko ay malamang na nakakahon na ngayon at inilalabas na? Dahil nakaplano na talagang may papasok na bagong may-ari sa tsondong iyon. Tuluyang napilipit ang mukha ni Sylvia sa takot at kawalan ng pag-asa. Hindi pa niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kumpanyang inayos ko at ang impernong naghihintay sa kanya pagkatapos ng sapilitang pagpapalayas. Hindi ito totoo. Castillo ko iyon. Hindi ko hahayaang kunin niyo iyon sa akin. Sumisigaw na parang baliw si Sylvia at sinira ang kapayapaan ng restaurant bago tumakbo palabas. Hinubat niya ang kanyang ngatakong at sinubukang pumara ng taksi ng nakayapa. Isa siyang nakakakilabot at kakaibang figura. Naniwala siya na kung mananatili siya ng pisikal sa tsondong iyon ay makakalaban niya ang kayamanan at kapangyarihan. Ang mga taong hindi kayang harapin ang katotohanan ay palaging sumusubok magtago sa sarili nilang komportableng ilusyon. Ngunit hindi pa niya alam na ang ilusyong kinakapitan niya ay ang pinakamalupit na bagay na sisira sa kanya. Nang makarating kami sa luxury chondo sa Rockwell sa kanyang kotseng ini, handa namin ng aking ama mayroon ng kakaibang eksena na nangyayari sa pasukan. Sa marangyang lobby na gawa, sa marmol ay may naktipon na halos 10 malalaking lalaki na nakasuot nga maduduming work overalls. Sa gitna nila ay si Sylvia na hinihingal, namumula ang kanyang mukha. Sumisigaw siya ng buong lakas. Hoy kayong mga maduduming trabahador, hindi kayo pwedeng pumasok sa marangyang building na ito. Isa itong pribadong lugar na binili ng anak kong sikat na lalaki. Dudumihan niyo ang lugar. Binabalewala ang katotohanang nawala na ang lahat sa kanya at wala na siyang pera. Ang matinis niyang boses ay umaalingaw-ngaw sa lobby. Nagpupumiglas sa sarili niyang ilusyon ng pagiging nakatataas, patuloy niyang minamaliit ang marangal na trabaho at panlabas na anyo ng iba. Ang mataong nakikita lang ang sarili nilang halaga sa pamamagitan ng pagila sa iba pababa ay hindi kailanman maintindihan ang tunay na kayamanan. Habang pinapanot ang nakakaawang figurang iyon ay tahimik akong lumapit sa kanyang likuran nang walang sinasabing kahit ano. Pwede ba kayong tumigil sa pambabastos sa mataong ito, Sylvia? Nagulat si Sylvia at lumingon sa malamig kong tingin. Nang makilala niya ako at ang aking ama ay lumitaw na naman ang nakakadiring ekspresyon sa kanyang mukha. Amanda, ikaw na walang hiyang magnanakaw. Kahit sino pa ang may, ari ang building na ito dapat ay may
karapatan akong tumira diyan, hindi ba? Lahat ng mamahaling muebles at branded na gamit na binili ko ay nasa taas. Hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos sumigaw ni Sylvia ay agad na bumukas ang automatic door sa pasukan. Ilang tauhan ng eviction team ang lumitaw na may dalang mga chart. Sa ibabaw ng chart ay nakatamba ng walang ingat ang mga naduro na labi ng mga milyon-milyong pisong Hermes bag na mahal ni Sylvia at ang mga piraso ng mamahaling Italian sofa. Isinilit ang mga ito sa mga transparent na garbage bag na parang mga walang kwentang basura. Ang Birkin bag ko, anong ginagawa niyo? Paano kung magasgasan yan? Sumigaw si Sylvia at tumakbo papunta sa mga chart. Ngunit pinigilan siya ang isang lalaking nakasuot ang suit na lumapit mula sa kanyang likuran sa isang malamig na boses. Siya ang private lawyer ng Imperial Group. Huwag niyo pong hawakan yan. Ang lahat na ito ay mga labingang mga ari-ariang kinumpiska ng Imperial Group base sa request ng Apex Holdings para mabayaran ang 300 milyong pisong ninakaw ng anak ninyo sa kumpanya. Tapos na po ang proseso ng paglikwidate at pag-convert sa pera ng lahat ng movable assets sa loob. Likwidate, i-convert sa pera. Huwag kayong magsalita ang kalokohan. Akin ang mga ito. Binili ko ang lahat ng ito gamit ang credit card ng anak ko. Credit card ng anak ninyo? Ibig sabihin nga ebidensya ng krimen na binili gamit ang prang ninakaw sa kumpanya? Wala kayong karapatan sa pagmamay-ari ng maito kahit 1 milimetro? Sa matatalim na salita ng abogado ay naiwang nakanganga si Sylvia na tila nakalimutang huminga. Ang pagkaunawa na ang baluti na ginamit niya para punan ang kanyang yabang ay isa lamang palang ebidensya ng krimen. Kahit gaano ka pa makmayabang gamit ang inutang na pera kung walang laman ang loop kapag natanggal ang kinang ay ang hubat na katotohanan na lang ang matitira. Pero paano na ang bahay ko? Saan na ako titira? Sa huli ay napaluhod si Sylvia at sinubukang kumapit sa aking mga paa. Ngunit humakbang ako patalikod para tuluyang maiwasan na madikit ang damit ko sa madudumi niyang kamay. Wala akong sinabing kahit ano. Para sa isang nakakawang taang sagutin pa siya ay isa lamang pag-aasaya ng oras para sa akin. Ngayon ang ganap kong katahimikan ang pinakamalupit na sagot na tumatanggi sa kanyang pag-iral. Nang tahimik kong isara ang bintana ng kotse ay marahang umalis ang sasakyan palayo at iniwan ang mga sigaw ni Sylvia sa gitna ng gabi. Matapos bumaksak sa sahi ni Sylvia na tuluyan, nang nawala ng huling masisilungan isang malaking itim na van ang tahimik na lumapit at yuminto para harangan ang daanan palabas ng 2 babay. Mula sa sasakyan ay bumaba ang nga malalaking lalaki na may mapaklat sa mukha at nakasuot ng nakatakot na itim na leather jacket. Napakaswerte namin at hindi na namin kayo kailangang hanapin. Nandito na pareho ang nanay, nanajing garantor at ang kapatid ay kaibigan ng kabit. Napakaswerte. Sa mababang boses ng loan shark ay nanginig si Sylvia ngunit agad niyang itinuro si Chloe sa tabi niya. Ang babaeng yan nasa babaeng yan ang buong 500 milyong piso wala sa akin. Siya ang dalhin niyo. Tumawa ng mapang insulto si Chloe at lumingon sa malalaki ng may kumpiyansang ekspresyon. Huwag kayong magsalita ng kalokohan. Kahit sa isang linya ng kontrata ng utang na iyon ay walang nakasulat na pangalan ko. Kung gusto niyong maningil doon kayo sa matandang babaeng yan, aalis na ako. Habang sinusubukang lumayo ni Chloe hila-hila ang kanyang maleta isang malaking braso ang walang awang sumabuno sa kanyang buho at marahas siyang hinila pabalik. Anong ginagawa niyo? Tatawag akong pulis? Tumawag akong makatawa ka Miss Chloe? O mas magandang sabihing Miss Chloe na nakdeklara sa sarili bilang investment consultant.
Nang marinig mula sa bibig ng lalaki ang titulong iyon ay tuluyang namutla ang mukha ni Chloe at walang kontrol na nanginig ang kanyang mga labi. Ang dahilan ng 500 milyong pisong utang na iyon ay kalahating totoo at kalahating mali. Totoong ibinigay niya ang pera sa kanyang kabit? In-invest ni Marco ang buong 500 milyon sa isang walang lamang investment fund scam sa S-Group kung saan bahagi ka. Ang nakatagong tunay na pagkatao ni Chloe ay hindi lang pagiging isang kabit kundi isa siyang kasabwat sa isang investment scam na humuhutot ng prakay Marco gamit ang mga pagnanasa at pagkahilig nito sa pagpapasikat. Ang mataong nabubuhay sa pagutot ng prasa iba ay hindi kailanman napapansin na hinihila na pala sila sa isang mas malaking spiral ng kasamaan. Pero pasensya na may masama akong balita sa'yo. Ang boss ng S-Group na kumuha sa'yo ay tinangay ang buong 500 milyon kasama na ang kapital at tumakas papuntang ibang bansa 3 oras na ang nakakalipas. Ginamit ka lang bilang panakip butas. Hindi ito totoo. Biktima rin ako, tumahimik ka. Dahil ninakaw ang pera namin bilang promotor na negosyong ito ikaw ang kailangang umako ng lahat ng responsibilidad. 500 milyong piso. Kahit kailanganin niyo pang makbenta ng ali babayaran ninyong 2 ang buong halagang iyon, wala nang kawala. Bago pa man makaroon ng pagkakataong sumigaw sa kawalan ng pag-asa sina Sylvia at Chloe ay hinawakan na sila ng mga malalaking lalaki at walang awang inihagis sa loop ng itim na fan na bumukas ang malamig na pintong bakal. Sa tingin mo ba sinira ng nga taong iyon ang sarili nila nang hindi sinasadya? Amanda. Habang tahimik na umaanda ang marangyang sasakyan sa gitna nga, gabi ang mga salitang ito na biglang binitawan ng aking ama ay nagpatalon ng bahagya sa aking puso. Umihip ang malamig na hangin sa labas ng bintana. Dumadaan ang tanawin ng gabi. Ang mga despradong sigaw ni na Sylvia at Chloe na umaalingaw-ngaw, ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay tuluyan nang lumayo at isang kaaya-ayang katahimikan ang namayani sa loop ang sasakyan. Nagugulat akong tumingin sa profile ng aking ama na nakaupo sa aking tabi. Anong ibig mong sabihin, Papa? Alam mo ba sa simula pa lang na naglustay ng pondo si Marco at tungkol sa investment scam ng babaeng iyon? Kumuha ang aking ama ngang isang botang mineral water mula sa maliit na refrigerator ngang sasakyan at dahan-dahang sinalinan ngang tubig ang aking baso, sa kanyang nga galaw ay walang pakmamadali o pag-alangan. Ang isang taong may tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman sumisigaw sa galit o nagpapakitang gilas ng kanyang kapangyarihan. Tahimik lang niyang ginagalaw ang mapiyesa sa chessboard para kontrolin ang tadhana ng iba. 6 na buwan bago ka magdesisyong makipaghiwalay ako ang nag-utos sa audit department ning Apex Holdings na magsagawa ning isang lihim na investigasyon. Napigil ko ang aking hininga sa makasalita ng aking ama. 6 na buwan na ang nakalipas, ang panahon kung kailan natuklasan ko ang walang tigil na psychological abuse at pagtataksil ni Marco at sa wakas ay ipinagtapat ko sa aking ama ang intensyon kong makipag-anul. Noong araw na lumapit ka sa akin ng lumuluha agad kong pinakilos ang buong information network ng Imperial Group para imbestigahan ang bawat aspeto ng buhay ni Marco. Ang lahat ng detalye ng kanilang relasyon at maging ang background ng babaeng tinatawag na Chloe. Ang ganap na kaibahan sa pagitan ng dilim sa labas ng bintana at ng mainit at protektadong espasyo sa loop ng sasakyan. Sa loop ng kaibahang ito ay napagtanto ko kung gaano kalaking kapangyarihan ang nagpoprotekta sa akin. Si Marco na inakalang kontrola ang pagiging kasawat ni Chloe sa isang sindikato ng panloloko at ang pautang ni Marco ng 500 milyong piso mula sa mga loan shark sa pangalan ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay nayulat na sa kanya.
Maging ang sandali kung kailan sila iipitin ng Malawan Shark ay medyo nahulaan na niya. Kung ganun bakit hindi mo agad ibinunyak si Marco? Kung inilabas mo agad na naglustay siyang pondo? Sa tanong ko ay dahan-dahang umiling ang aking ama. Usapin ito ng timing, Amanda. Kung lumabas ang paglustay ni Marco ng pondo o ang malaking halaga ng utang niya habang maasawa pa kayo, anong mangyayari? Bilang asawa niya maaari kang madawit sa mga legal na responsibilidad at panlipunang pambabatikos. Hindi ko hahayaang madumihan kahit katiting ang pinakamamahal kong anak ng putik ng iba. Uminit ang puso ko sa malalim at nakakatakot na pagiging tuso ngang pagmamahal ng aking ama. Ilang araw bago ko pirmahan ang mga papeles ng annulment ipinamalaki ni Marco na palalayasin niya ako ng walang pera at hindi magbabayad ng kahit isang kusing na sustento. Ngunit ang pagiging pinal ng pahihiwalay na iyon ay tuluyang nahiwalay sa akin sa lahat ng legal na responsibilidad at sa parehong oras ay naging isang perpektong pindutan para simulan ang kanilang parusa. Ang perpektong pahihiganti ay hindi ang padalos-dalos na pagkilos dahil sa galit. Ang pahihiganti ay ang tahimik na pahila sa hakdan mula sa ilalim ng mapaa ng iyong kalaban sa sandaling marating nila ang tuktok at sigurado na sila sa kanilang tagumpay. Ang malamig at matitigas na salita nga, aking ama ay mabigat na umalingaw-ngaw sa loop ng sasakyan. Naniwala si Marco na nakatira siya sa isang luxury condo, mayroon siyang batang kabit at namumuhay siya ng komportable gamit ang pera ng kumpanya. Hinintay ko ang araw na ito, ang mismong araw na ito para maintindihan niya na ang lobongang kanyang kayabangan na lumobo hanggang sa huling limitasyon nito at ang lahat ng pinaniniwalaan niyang nakuha niya sa sarili niyang lakas ay isa lamang palang kastilyong buhangin na hiniram sa iba at mawawala sa isang iglap. Papa, salamat. Hindi ko inakalang ipahahanda mo ako ngang ganitong kaperpektong entablado. Ang pagprotekta sa isang anak ay walang limitasyon at lohika. Ngayon ang bulok na mag-inang iyon ay hindi na kailanman makikialam pa sa buhay mo. Sa makapangyarihang mga salitang iyon ng aking ama ay naramdaman kong tuluyan ng nakalas ang mabigat na sumpang dumurok sa akin sa loob ng 15 taon ng aking pag-aasawa. Ang sasakyan ay tahimik na dumudulas patungo sa tunay kong tahanan, ang malawak na mansyon ng pamilya namin sa Forbes Park. Nang bumukas ang mabigat na pintong bakal at nakita ko ang mailaw ng bahay ng aming pamilya, ay nakahinga rin ako sa wakas ng maluwag mula sa kailaliman ng aking puso. Ngunit eksakto sa sandaling iyon sa segundong sigurado na akong tapos na ang lahat, ang matandang mayordomo na naghihintay sa amin sa pasukan ng mansyon sa loob ng maraming taon ay mabilis na lumapit sa sasakyan ng aking ama na may malinaw na ekspresyon ng pag-alala sa kanyang mukha. Welcome home po, Chairman. Masaya po akong makitang maayos, si Miss Amanda, pero may kailangan po akong iparating na balita sa inyo. Sa hindi pangkaraniwang kilos na ito, mayordomo, ay bahagyang kumunot ang nueng aking ama at binuksan ang bintana ng sasakyan. Anong nangyari? Ang issue sa Apex Holdings ay dapat naresolba na ayon sa plano, hindi ba? Opo, sir. Si Marco po ay nasa interrogation room ngayon ng Police Headquarters at nakatanggap din kami ng ulat mula kay Mr. Reyes na naisumit na ang lahat ng ebidensya. Ngunit saglit na huminto ang mayordomo at nag-alangang tumingin sa akin. Ilang sandali lang po ang nakalipas, ang hepe ngang pulisya na humahawak sa investigasyon ay direktang tumawag dito. Tuluyan daw pong itinatanggi ni Marco ang kasong paklustay ngang pondo.
Bukod pa rito ipinakmamalaki niya na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang alas para hilahin pababa si Miss Amanda kasama niya at nakakakilabot daw itong tumatawa habang iniimbestigahan. Isang alas. Bumabangang isang tono ang boses ng aking ama at nakaroon ng mapanganib na alinggaw-ngaw. Ang huling alas na mahigpit na hawa ng isang lalaking inakalang nawala na ang lahat at naiwang wala sa loob ng isang saradong kwarto ng presinto ng pulis. Isang masamang kadiliman ang muling babalot sa isang kwentong inakala naming tuluyan ng nagwakas. Ang huling, desperadong hakbang ng isang lalaking bumaksa na sa pinakailalim ay minsan nagtataglay ng isang hindi mahula ang lason. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Babalik tayo. Pupunta tayo sa headquarters ng pulisya. Ang mababa at matalim na boses ng aking ama ay umaling-awngaw sa loop ng sasakyan at walang tanong-tanong na marahas na inikot ng driver ang manibela. Ang bangungot na inakala kong tapos na ay muli akong hihilahin sa malalim na latian. Ang huling alas na hawa ng lalaking, inakalang nawala na ang lahat sa kanya. Ang mga masasamang salitang ito ay tumutunok na parang isang nakakabinging alarma sa aking isipan. Sa kalagitnaan ng gabi, ang headquarters ng pulisya ay nailawan ng malamig na fluorescent lights na naglalabas ng walang buhay na atmosfera. Sa patnubay nga hepeng pulisya ay tumayo ako sa harap ngang makapal na pintong bakal ngang interrogation room. Mula sa loob ay narinig ang isang galit at punong-punong pagkabigo na sigaw. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Kasabwat ko ang asawa ko. Ang anak ng chairman ng Imperial Group mismo ang nag-utos sa akin na maglustay ng pondo. Nang marinig ko ang magasalitang iyon ay naramdaman ko ang agarang pagyelo ng lahat ng dugo sa aking katawan. Ang walang hanggang kababawan at ambisyong iligtas ang sarili ngang isang lalaking walang pag-atubiling idadamay maging ang nga inosenteng tao at pagtataksilan maging ang kanyang pamilya para lang mapagaan ang kanyang kasalanan ay nakakasuka. Tahimik ngunit malakas na binuksan ng aking ama ang pinto ng interrogation room. Sa aming hindi inaasahang pagdating isang mababa at baluktot na ngiti ang lumitaw sa muka ni Marco na nakasandal sa upuan. Tingnan niyo nga naman kung sino ang dumating. Ang chairman at ang mahal kong dating asawang si Amanda, hindi ba? Isang malaking karangalan na salubungin kayo rito ng personal. Sa kabila ng nakaposas at nakakaawa niyang hitsura ay may kakaibang kumpiyansa siya sa tagumpay. Kahit sa isang desperadong sitwasyon ang kanyang mayabang na ugali na nang mamaliit ng iba ay hindi man lang nagbago kahit katiting. Pwede mo bang ipaliwanag? Ako ba ang nakutos sa'yo na maglustay ng pondo? Ano? Nakakatuwang kwento naman yan. Malamig kong tanong. Nakibit balikat si Marco at tumawa sa isang matinis na boses. Hindi ito kwento. Mula sa 300 milyong pisong ninakaw ko sa kumpanya 100 milyon ang inilipat sa akon mo sa ilalim ng palusot na buwan ng allowance para sa pagkain at gastusin sa bahay. Amanda, sa madaling salita ikaw ay isang magaling natatanggap na masayang gumamit ng nakaw na perang iyon, ikaw ang kasabwat ko. Isa itong ganap na hindi inaasahang balita. Siyempre mayroon akong account kung saan ko pinamamahalaan ang allowance na ibinibigay naya sa akin. Hindi man lang sumagi, sa isip ko na ang perang idinedeposito roon ay bahagi ng maruming perang ninakaw niya sa kumpanya. Alam niyo ba kung anong mangyayari kapag lumabas ito sa media? Ang anak ng Imperial Group na nakipagsabuatan sa asawa niya para maglusting ang 300 milyong piso ay magiging headline sa lahat ng lugar bilang isang higanteng magnanakaw. Babagsak ang mga shares ng kumpanya. Gustong-gusto nga tao ang nga iskandalo nga mayayamang tulad niyo.
Yumuko paharap si Marco ng may nakakadiring ngiti na parang nanalo sa loto. Bayaran niyo ng buo ang 500 milyong pisong utang ko at pilitin niyo si Mr. Reyes na iatras ang reklamo niya. Kapag ginawa niyo iyon, itatago ko ang issue tungkol sa account na ito bilang isang sikreto. Para sa mga mayayamang tulad niyo barya lang ang 500 milyon, hindi ba? Hindi. Tingnan niyo ito bilang isang maliit na kapalit na babayaran para paktakpan ang iskandalo ng inyong pamilya at bayaran niyo na agad ang pera. Isa itong walang hiyang blackmail. Ang gumawa nga kahinaan ng iba at gamitin ito bilang kalasak para makakuha ng kaligtasan at pera. Ang maging ganito kabulo na tao ang lalaking minahal ko nun ay nakiwan ng kakaibang lamig sa aking dibdib kaysa sa galit o kalungkutan. Ang mga taong bumagsak na sa ilalim sa halip na magsumikap na bumangon ay sinusubukang hilahin din ang iba pababa para madumihan sa parehong putik. Tiningnan ko lang mula sa itaas ang lalaking ito na desperadong sumisigaw nang may malamig na tingin na may halong awa. Nang makita ang katahimikan ko, naniwala si Marco na tuluyan na niya akong napasuko, kaya patuloy niyang ibinato ang kanyang masalita. Hoy Amanda, wala ka bang sasabihin? Isang walang laman na babae na umaasa lang sa kapangyarihan ng kanyang ama. Kapag kinalaban mo ako, ganito ang mangyayari. Sige, lumuhod ka rito at magmakaawa. Depende sa ugali mo, baka maging mas maluwag ako sayo. Habang umaalingaw sa interrogation room, ang mga mayayabang na salita ni Marco na lasing sa tagumpay ang aking ama na hindi man lang natinag, ay dahan-dahang lumapit at tahimik na naglapak ng ilang dokumento sa hubad na mesa sa harap ni Marco. Ang alas mo. Ito ba ang mga bank statement ng account na sinasabi mo? Sa kalmadong ngunit napakalami na mga salita ng aking ama ay naputol na parang kutsilyo ang tawo ni Marco. Ano? Paano nagkaroon ng mabangrikot na iyon ang chairman? Isa ka talagang mangmang na hangal. Akala mo ba hindi ko kinokontrol ang daloy ng pera sa paligid ng pinakamamahal kong anak? Tiningnan ng aking ama si Marco na nakaupo sa upuan na parang nakatingin sa isang nakakaawang uwod. Ang kanyang tindig ay nagpaparamdam na sa harap ngang tunay na kapangyarihan at karunungan, ang ganitong murang blackmail ay walang ipinakaiba sa laruan ng isang bata. Mula sa sandaling magsimula kang maglipat ng mga kahina-hinalang pera sa account ng anak kong si Amanda sa pamamagitan ng mga abogado ng Imperial Group, ay agad kong na-freeze ang mga pondong iyon sa isang hiwalay na account. Hindi man lang nahawakan ni Amanda ang maruming perang iyon. Ang mga ito ay mga malinaw na ebidensya na naisumita na sa pulisya. Na-freeze, naisumita na, agad na namutla ang mukha ni Marco. Sa wakas ay naintindihan na niya na ang bagay na inakala niyang pinakamalakas niyang armas ay sa simula pa lang ay nawalan ng bisa. Isa lamang pala itong laruang espada. Pero hindi iyan ang totoong problema. Ang pinakamahalaga ay ang nakamamatay na prosesong ginawa mo nang buksan mo ang account na iyon. Pagkatapos magsalita ang aking ama. Bumukas ang pinto sa likod ng interrogation room at isang hindi ko kilalang lalaki ang tahimik na pumasok sa loob. Ang lalaking nakasuot ang suit at may matatalim na mata na parang agila ay tumingin kay Marco at ipinakita ang kanyang police badge. Mula ako sa Financial Crimes Division ng Philippine National Police Junong. Marco, bukod sa kasong paglustay ng pondo, ay inaakusahan din kayo ng isang mas mabigat na krimen. Ibang krimen, nandinig ang boses ni Marco sa takot. Inihaya ng hepe ng pulisya sa isang malamig at matigas na boses ang ultimatum na tuluyang tatapos sa buhay ni Marco. Nang buksan niyo ang account na iyon sa pangalan ni Miss Amanda, ginamit niyo ang kanyang pagkakakilanlan ng walang paalam, ginaya niyo ang kanyang pirma at namamika ng makribadong dokumento? Hindi ba? Base sa reklamo ng chairman, inaaresto namin kayo muli-mula ngayon sa mga kasong falsification of private documents at syndicated estafa.
Isang bagong pag-aresto na may bagong kaso. Bukod pa rito ang account na ipinagmalaki niya bilang kanyang pinakamalaking alas ay mismong naging ebidensya sa isang patibong nawala ng kawala. Ang naguhukay ng patibong para sa iba ay siya ring mahuhulog dito. Ito ang sandali kung kailan ang espadang itinaas niya para sirain ang iba ay malalim na humiwas sa sarili niyang lik. Ito ang patunay na buong lakas niyang inapakan ang isang bomba na hindi niya dapat kailanman hinawakan. Nang mapagtanto ang despradong katotohanan ng iyon nagsimulang manginik at mangisay si Marco na tila may nakikitang hindi kapani-paniwalang bagay. Hindi ito toto. Hindi ito toto. Sinet up niyo ako. Ang mga desperadong sigaw ni Marco na parang nananonggis ay mapena umalingaw no sa malamig na pader ng interrogation room. Falsification of private documents at paglustay ng 300 milyong piso, maraming kaso at zero ang posibilidad na ma-suspend ang sentensya. Ang pagkakulong niya nga, maraming taon ay hindi na maiwasan. Ang account na inakala niyang pinakamalakas na kalasa para protektahan ang sarili, ay siya palang pinakamatibay na lubid na ipambibikti niya sa sarili. Sign it up ka mo. Napakakatawa. Sa tahimik na interrogation room ay umaling-aungaw ang mababa at malamig na boses ni Mr. Reyes na naroon din. Tumayo si Mr. Reyes sa harap ni Marco at tiningnan siya ng may mga matang nakatingin sa isang nakakaawang uod. Nakahanap kang butas sa sistemang kumpanya. Akala mo ba isa kang henyo sa krimen? Kung ganon, nakakaawa kang nakakatawa. Mula noong araw na nakawin mo ang unang 10 piso gamit ang isang pagkang kliyente kontrolado ng ang aiming, accounting at audit department ang lahat. Nang umaling-aungaw ang mga salitang iyon ay agad na nabura ang lahat ng ekspresyon sa mukha ni Marco, kontrolado niyo. Mula pa noong 3 taon na ang nakakalipas. Pero bakit? Dahil may ganong utos ang chairman. Tumingin ng malalim si Mr. Reyes sa aking ama na nakatayo sa tabi niya at nagsimulang ikwento ang malupit na katotohanan. Ang panahong nagsimula kang maglustay ng pondo ay tumapat sa panahong tumitindi ang pang-abuso at pananakit mo kay Miss Amanda para tuluyang maprotektahan ang kanyang anak na si Miss Amanda mula sa legal at social na aspeto inirekomenda ng chairman na sa halip na sisantehin, kaagad ay hayaan ka naming kumilos sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang dummy account na sinadyang hinaan ang pagbabantay. Sa nakakagulat na revelasyong ito ay napigil ko rin ang aking hininga. Naniwala si Marco nang walang kahit anong pagdududa na naloko niya ang kumpanya at nakagawa siya ng perpektong krimen nang hindi nahuhuli. Ipinagmalaki niya ang paggamit ng luxury car, ang pagkakaroon ng kabit na binibilhan niya ng mabranded na gamit at ang pangungutya sa akin bilang isang mahirap. Ang kanyang mapamalaking anyo ay walang ipinakaiba sa isang nakakakilabot na isda. Sa loob ng isang transparent na aquarium na inihanda ng aking ama at ni Mr. Reyes. Hayaan akong kumilos. Kung ganun ang 300 milyong piso, walang kontrol na nangining ang mga labi ni Marco. O, ang eksaktong halaga na magagarantiya na makakakuha kang tiya na sentensya sa kulungan para sa kasong paglustay ng pondo at tuluyang sisira sa buhay mo sa antas na hindi na may babalik. Iyon lang iyon. 300 milyong piso. Patuloy mong kinain ang pain ayon sa sarili mong pagnanasa at pagkatapos mong tumaba ng husto ay ipinadala ka na sa katayan. Kapag naniniwala ang mga tao na tagumpay sila gamit ang sarili nilang lakas, ay inilalabas nila ang kanilang pinakamayabang at pinakamababang mukha. Ngunit kapag napatanto nila na ang lupang kinatatayuan nila ay nasa palat na pala ng iba sa simula pa lang, ang natitira na lang ay isang kawalan ng pag-asa na parang kabaliwan. Lumobo hanggang sa limitasyon?
Ang lobo ang kanyang kayabangan at sa sandaling marating nito, ang pinakamataas na punto ang karayom na iyon ay walang awang tumusok sa lobo. Hindi ako ay pinapanut sa simula pa lang. Hinawakan ni Marco ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at gumulong mula sa upuan papunta sa sahig. Pride, karera at kinabukasan. Ang lahat ay nilamon mismo ngang kanyang sarili sa patibong ng ilusyon na inakala niyang siya ang gumawa. Amanda, nagmamakaawa ako, kausapin mo ang papa mo please. Kung makukulong ako, anong mangyayari sa mama ko? Wala siyang ibang kasama kundi ako at si Chloe. Ang kababawan na gustong mamukhang isang nakakaawang bayani hanggang sa huli tiningnan ko ang lalaking ito na gumagapang sa sahi at naging isang walang kaluluwa at walang kwentang bagay na wala na kahit bakas ng galit. Habang nananatili akong tahimik, naglabas ang aking ama ng isang litrato mula sa loob ng bulsa ng kanyang suit at inihagis ito sa sahig sa harap ni Marco. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa mama mo at sa kabit mo. Mukhang nakahanap sila ang isang napakagandang bagong trabaho. Nang makita ang litrato ay nanlaki ang mga mata ni Marco at isang kakaiba at matinis na boses ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Sa litrato sina Sylvia at Chloe ay nasa isang madilim at maduming lugar na mukhang isang fish processing facility. Nakasuot sila ang work overalls na nababalot ng dugongang isda at putik habang nahihiwalay ng napakalaking tambak ng basura. Ang mukha nilang dalawa ay balot ng pagod at kawalan ng pag-asa. Wala ng bakas ng pagiging elegante na ipinakita nila sa isang marangyang restoran. Para mabayaran ang 500 milyong pisong utang na iniwan mo, pumirma sila ng kontrata para magtrabaho hanggang mamatay sa isang liblib na pabrika na nahanap ng ngalawan shark. Araw-araw daw silang nag-away na parang asot pusa at sinisisi ang isa't isa. Ang mataong ito na nangarap na makmayabang sa isang luxury condo ay nakatira ngayon sa isang kwartong walang bintana at walang maayos na bentilasyon at kumakain ng makatira-tira na parang magahayop. Para sa mga taong isinakripisyo, ang iba para sa sarili nilang kayabangan, ito ang pinakaangkop na impyerno. Hindi ito totoo, kasinungalingan ito. Ang mababanggis na sigaw ni Marco ay umalinggaw-gaw sa malamig na pader enge interrogation room. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad patungo sa malamig na pintong bakal. Sa loob ngang 15 taon ay tiningnan ko ang likod ng lalaking ito at hinintay ang araw na babalik siya sa akin. Ngunit ngayon habang tinatalikuran ko siya ay wala akong nararamdamang kahit katiting na pagsisisi o konsensya. Ang mailusyong naktali sa akin sa isang peking pag-ibig ay matagal nang nadurog. Paalam, Marco. Ang impyernong titirhan mo ay isang lugar na ikaw mismo ang pumili at ginawa ngang sarili mong mga kamay. Matapos sabihin ang malamig na mga salitang ito at isara ang mabigat na pinto ng interrogation room, ang masigaw ni Marco mula sa likod ng pinto ay tuluyang nilamon ng makapal na soundproof na pader. Tila ba tuluyan na silang nabura sa mundong ito. Nang lumabas ako ng police headquarters, ang malamig at malinaw na hangin ng gabi ay marahang humaplos sa aking muha. Ang aking mahaba at puno ng sakit na proseso sa loob ng 15 taon ay nagwakas na rin sa wakas. Hoy, tumigil ka ba? Bilis linisin mo yang isda. Wala kayong oras para magpahinga. Ang mabasurang baon sa utang kasabay ng isang sigaw ay binuhusan ng napakalamig na tubig. Sumigaw si Sylvia at bumaksak sa samantadong sahig. Ito ay isang nakahiwalay na fish processing facility sa baybayin ng Palawan na mahirap makita sa mapa at napakalayo sa kabihasanan. Sa isang napakalamig na barong-barong sina Sylvia at Chloe ay nagtatrabaho araw-araw mula madaling araw hanggang dumilim, tinatanggal ang mga lamang loop ng napakaraming isda gamit ang kanilang mga hubat na kamay. Ang dalawang babaeng umiinom ngang mahaling alak sa mga mararangyang restoran ay puno na ngayon ngang dugo ngang isda at putik.
Naging parang mga mababangis na hayop sila na nag-aagawan sa kanilang inaamag na rasyon ng pagkain. Ang nga taong nabubuhay na parang linta sa yaman nang iba sa sandaling mawala ang kanilang kalasak ay walang kahit anong kakayahan para mabuhay ng mag-isa. Hoy, dahil sa'yo bumabagal ako. Ikaw na hulubang babae kapag bumagal ka napapagalitan din ako? Dahil nahuli ang magnanakaw at tangamong anak kaya ako nahulok sa impernong ito. Inihagis ni Chloe ang isang nakakadiring piraso ng isda kay Sylvia at ininsulto ito sa kanyang matinis na boses. Huwag kang maglakas loob na sagutin ako, ahas ka. Ikaw ang umakit sa marko ko at nagbaon sa kanya sa 500 milyong utang, hindi ba? Sige, pumunta ka at ibenta mo ang sarili mo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, bayaran mo ang buong pera ng mag-isa. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ikaw ang pumirma bilang guarantor sa kontrata ng Galawan Shark, hindi ba? Walang kwenta. Matandang basura. Sa gitna ng kanilang nakakatakot na pag-away, ay bumukas ang kinalawang na pintong bakal ng pabrika. Lumitaw ang kilala nilang Loan Shark. Tiningnan ng lalaki ang dalawang babaeng puno ng putik at tumawa ng may tuwang-tuwang ngiti. Mabuti naman at mayos kayo, pero may masama akong balita sa inyo. Ang sahot na kinita niyo ngayong buwan matapos magpawis ng 7 beses ay minimum wage lang, ibig sabihin malabing 7,000 piso. Sa kabilang banda, ang buwan ng interest lang ng 500 milyong pisong utang ninyo ay 5 milyong piso. Sa mga salitang ito ay sabay na napigil ang hininga nina Sylvia at Chloe. Sa madaling salita, kahit magtrabaho kayo hanggang mamatay, hindi mababawasan kahit isang kusing ang prinsipal na utang niyo. Pero ang utang niyo ay patuloy na lalaki na parang avalanche buwan-buwan. Kayong dalawa ay gagapang dito habang buhay sa paglilinis ng isda. Sa isang walang hanggang impyerno, ang trabahong ginagawa para magbayad ng utang ay simula lamang pala ng isang walang katapusang kontrata ng pagkaalipin, isang desperadong katotohanan. Ang mabali na sigaw ng dalawang babaeng nakaintindi na hindi na sila makakatakas kailanman ay mapait na nilamon ng tuno ng malamig at malalakas na alon ng dagat. Samantala si Marco ay gumagapang din sa malalim na impyernong siya mismo ang gumawa. Dahil sa masamang intensyon at kawalang ng bakas, ng pagsisisi sa mga kasong falsification of private documents at paglustay ng 300 milyong piso, ay nasentensiyahan siya ng 7 taong pagkakakulong. Sa malamig na samantadong selda ng kulungan ay nanginginig siya sa kanyang magaspang na uniporme ng bilanggo. Di ba sabi ko sa'yo, tilaan mo ang sapatos ko para kuminang, niloloko mo ba ako, ha? Mula sa sipa sa likod ng isang malaking bilanggo na siyang mayo ng selda. Ay marahas na bumasa ang muka ni Marco sa sahig. Hindi parang awa, niyo na tama na, ako ay manager ng Apex Holdings. Hindi ako katulad ninyong nga magagaspang na tao. May halaga ako. Kahit dumudugo ang kanyang ilong sa takot ay sinusubukan pa rin niyang kumapit sa ilusyon ng kanyang nakaraang kaluwalhatian. Ngunit ang mga salitang ito ay lalo lamang nakapagpabanas sa mayor ng selda, manager. Nakakatawa, isa kang nakakawang magnanakaw na nagnakaw ng pera ng kumpanya para ipakain sa isang babae. Dito ang isang walang kwentang lalaking tulad mo ay ang pinakamababa sa mga mabababa. Sige ngayon, linisin mo ulit ang inodoro gamit ang mga hubat mong kamay. Tulad noong mapanahong sinisigawan niya ako at pinapaulit ang paglilinis dahil lang sa isang hiblangang buhok na nahulog sa sahig, ang walang katwirang pang-abuso na ginawa niya sa iba ay siya na ngayong tuluyang sumisira sa kanya. Naging isang ganap na pang-aabuso na nakatutok sa kanya. Ang lalaking nasisiyahan sa pagdurog at pangungutya sa mga mas mahina sa kanya ay nagmamakaawa ngayon ng awa sa harap ng isang ganap na kapangyarihan. Ang
Eksenang ito ang mismong buhay na patunay ng kasabihang kung anong itinanim ay siyang aanihin. Ilang buwan ang nakalipas sa mapayapa at tahimik na study room ng pamilya namin ay nilalasap ko ang amoy ng bagong timplang espesyal na saa. Sa ibabaw ngang mabigat na mahogany desk nga, aking ama ay nakapatong ang pinal na desisyon ng korte kay Marco at ang madetayadong ulat tungkol sa fish processing facility kung saan ipinadala sina Sylvia at Chloe. Tahimik kong binasa ang maulat na iyon nang walang ipinapakitang kahit anong ekspresyon sa mukha at malamig kong ibinaba sa gilid ng mesa. Walang awa-walang simpatiya at wala ring murang saya na dala ng isang natapos na paghihiganti. Sa puso ko ay mayroon lamang walang kaluluwang kapayapaan, isang ganap na katahimikan na dulot ng pakumpirma na ang isang nakakadiring basura ay naipadala sa tamang recycling facility. Kapag naintindihan mo na kahit ang galit ay hindi nakarapat, dapat maramdaman, maaari mo na bang tuluyang burahin ang taong iyon sa buhay mo? Nang makitang nanatili akong tahimik, ang aking ama ay gumaan ang pakiramdam at marahang tumango. Ngayon ay tapos na talaga ang lahat. Amanda, nagising ka na mula sa isang mahabang bangungot. Ito na ang simula ng bago mong buhay. Tuluyan nang nakalaya mula sa mabibigat na tanikalangang 15 taon, sinagot ko ang aking ama ngang isang tapat na ngiti. Ngayon ay kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Sigurado ako roon, eksaktong palabas na sana ako ngang study room nang magsalita ang mayordomo. Chairman, pasensya na po, may natanggap po ako para kay Miss Amanda. Ang matandang mayordomo na naglingkod na maraming taon ay pumasok sa study room na may malinaw na pag-aalala sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hawak sa kanyang makamay ang isang maduming dilaw na envelope na may tata na inspected ng kulungan. Isang apurahang sulat mula sa bilanggong si Marco para kay Miss Amanda. Itapon niyo agad sa basurahan. Kahit na nakulong na siya at nawala na ang lahat sa kanya, mayroon pa rin siyang nakakasakit na obsesyon na padalhan akong sulat. Sa dulo ang isang kwento na naniwala akong tuluyan na nagwakas ang lakas ng loob niyang humingi pa ngang pabor. Huminto ako at binigyan ng malamig na tingin ang masamang envelope na iyon. Ang maduming brown na envelope, ang kulungan na nakapatong sa dekalidad na mahogany desk. Ang aking ama ay hindi nababagay doon, kaya mukha itong nakakakilabot at kakaiba. Nagsuot akong guwantes. Maingat kong binuksan ang envelope at inilabas ang ilang pahina ng sulat mula sa loop. Wala nang bakas ng eleganteng sulat kamay na ipinagmamalaki niya noon. Isa itong magulo at sirang sulat na tila kinaskas ng isang nanginginig na kamay. Ang malalim at makasarili niyang panalangin ay pumuno sa mga pahina hanggang sa dulo. Amanda, parang awa mo na tulungan mo ako. Ang buhay dito ay isang impyerno. Araw-araw nila akong binubukbok. Hindi man lang nila ako binibigyan ng pagkain ng tao. Gamitin mo ang kapangyarihan NG papa mo para kumuha NG magaling na abogado at ilabas ako rito. At parang awa mo, nahanapin mo rin ang mama ko at tulungan mo siya. Naging pamilya tayo sa loob ng 15 taon. Hindi. Naniniwala akong hindi mo ako pababayaan, pamilya. Nang makita ko ang salitang ito na napakadali niyang ginamit, isang malamig na hininga ang kumawala sa aking mga labi. Mukhang sa isip niya ay tuluyan na niyang binura ang katotohanang pinagtaksilan niya ako at itinapon ako sa kalsada ng walang pera. Kapag naipit sa sulok ang mga tao ay pinagsasama-sama lang nila ang mga alaala na pabor sa kanila at gumagawa ng isang profile ng isang trahedyang bayani para sa kanilang sarili.
Ang mga taong nakakalimutang magsumikap na lumangoy mag-isa habang nalulunod ay walang ibang naisip kundi ang kumapit sa paa ng iba. Isa talaga siyang walang kwentang tao mula simula hanggang wakas. Inalis ko ang aking tingin sa sulat at tahimik na bumulong. Walang galit, walang kalungkutan. Ang lalaking naniwala akong minahal ko noon ay isa lamang palang nakakaawang puppet na kinokontrol ng kapangyarihan at mga hindi nakikitang tali. Ngayon ay malinaw ko nang naiintindihan ang lahat. Ang kumapit sa isang pekeng pag-ibig ay tila napakalayo na sa akin na parang buhay ito ng ibang tao. Ang mabuhay ng umaasa sa iba ay nangangahulugan ng pagpapasakamay ng desisyon ng sarili mong buhay sa iba. Ang maintindihan ang malupit na katotohanan ito marahil ang nag-isang kayamanan na nakuha ko mula sa 15 taon na iyon. Miss Amanda, tatawagan na po ba natin agad ang abogado para mag-apply ng restraining order at proseso ng pagtanggi sa masulat? Tanong ng mayordomo ng may nag-aalalang ekspresyon, ngunit tahimik akong umiling. Hindi na kailangan. Kahit ang mga legal na proseso ay magiging pag-aasaya lang ng oras at pagod para sa akin. Wala na siyang halaga kahit para diyan. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking paper shredder sa sulok ng kwarto. Pagkatapos ng walang kahit anong pag-alangan ay itinula ko ang makapal na sulat at ang envelope sa pagitan ng matalim ng makina. Sa isang maingay na tunok, ang kanyang huling sigaw ay hinihigop at naging maliliit na piraso ng papel. Ang kanyang kawalan ng pag-asa, pagsisisi at maging ang kanyang katawan, ang lahat ay pisikal na sinira. Ibinaba sa pagiging isang simpleng basura. Ito ang sandali kung kailan ang kanyang pag-iral ay literal at tuluyang nabura sa buhay ko. Ang tuktok ng paghihiganti ay hindi ang pagbibigay ng pinakamalaking sakit sa iyong kalaban. Ito ay ang tuluyang pagbura sa pag-iral ng kalaban mula sa iyong sariling mundo at ang pagkamit ng ganap na kawalang pakialam. Pinatay ko ang paper shredder at huminga ng malalim. Sa labas ng bintana ay umaabot ang isang walang ulap, malinaw at bughaw na kalangitan. Sa isang malamig at makipot na sementadong selda, isang lalaki ang naghihintay ng sagot na hindi kailanman darating mula sa akin. Sa isang impyerno ng utang na hindi mababayaran, dalawang babae ang maglilinis ng isda habang buhay. Patuloy silang gagapang sa kadilimang sila mismo ang gumawa at isusumpa ang isa't isa hanggang sa walang hanggan. 6 na buwan ang nakalipas, nakatayo ako sa executive office sa pinakamatas na palapag ng building ng Imperial Group, nakasuot ng isang pasadyang bagong business suit. Sa ibabaw ng mesa ay nakatambak ang hindi mabilang na mga dokumento ng bagong proyekto na itinalaga sa akin. Para punan ang 15 taong puwang na ginugol ko, bilang isang may bahay, araw-araw akong nag-aral ng ekonomiya ng may matinding pagsisikap. Amanda, nasanay ka na ba sa bago mong trabaho? Bumukas ang pinto at pumasok ang aking ama ng may banayat na ngiti. Opo, papa, araw-araw ay talagang nakaka-inspire at masaya. Ang lumikhang isang bagay gamit ang sarili kong lakas at maging kapaki-pakinabang sa iba, hindi ko inakalang magiging ganito kaganda ang bagay na ito. Sinagot ko ang aking amangang isang tapat na ngiti. Ang magsuot ng mamahaling damit at mamuhay sa luho gamit ang perangang iba ay hindi tunay na kaligayahan. Ang tumayo ng matatak sa sarili mong nga, paad hubugin, ang sarili mong kinabukasan gamit ang sarili mong determinasyon, ito ang tunay na kayamanan na hindi kailanman maagaw ng sinuman mula sayo. Dahil gumapang ako sa madilim at malamig na latiang, iyon nararamdaman ko ngayon na ang mainit na liwanag na ito ay mas maliwanag kaysa kaninuman. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang tanawin ng Metro Manila na umaabot
Sa ilalim ko ang natatanging asul ng Manila Bay. Hindi mabilang na mga sasakyan ang gumagalaw at ang mga tao ay namumuhay sa sarili nilang mga buhay ng may pagsisikap. Ang mga tanikala na naktali sa akin ay wala na. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha at humabang ng malaki at mapayapa patungo sa walang hanggang bukhaw na kalangitan.